Amen. Praise the Lord. So ako magpapasalamat rin ako. Ang pinapasalamatan ko ay nakarating ang ating may bahay. Amen. Salamat sa Panginoon sa panalangin mo rin. Dahil kung wala sa panalangin nyo, hindi rin nakarating yun. So, nagpapasalamat po ako dahil kahit mahaba yung biyahe niya, lipat-lipat siya, nandoon ang pag-aabay sa kanya ng Panginoon. Actually, dumating sila 9 p.m. Nakala ko lalabas na sa mga 10 or 11. Lumabas sa 3 a.m. Pero salamat sa Panginoon, nakatulog ako. At paggising ko, nandun na pala siya naghanap. At nakapasok rin ako dahil nakatulog ako eh. Nakatulog ako mga 3 hours. Salamat sa Panginoon dahil napakabuti ng Panginoon. At last year nga, last week sabi ni Pastor Ramel, kala ko kasi sa schedule si Pastor Jan ang magtuturo. Magbigay ng mensahe ngayon. So ikaw, sabi ko, tutula ko pa sana kay Pastor Ruin. At pinagbulay-bulayan ko yung mensahe ngayon na ibibigay sa atin ng Panginoon. At passenger seatbelt. At sabi ko, oh Lord, hindi ba ang aming second anniversary, ang aming tatahakin ngayon, ma-develop kami. Kaya pinakita sa akin ng Panginoon, ang mensahe ngayon ay developing intimacy with God through our choices. Napaka-importante na if you are developing, you are seeking, you are pursuing, you exert efforts until makamtan mo, ma-develop ka ng Lord. Pero sabi niya, through our choices. Kasi pag magkamali tayo sa ating choices, hindi ka naman develop ng Lord. Kasi bumagsak ka na ulit. Kaya tayo ay manalangin sa Panginoon. Uli palakpakan natin ang Panginoon. Yes, Lord, napakabuti mo sa aming buhay, O Diyos. Narito kami upang, Panginoon, hanapin ka namin, O Diyos. Upang, Panginoon, kayo, Panginoon, ang aming sambahin sa aming buhay, dakidain. Kayo ang aming priority, O Lord. Not our work, not our salary, not our family, Lord. But you are our priority in our lives, Lord. Panginoon, dalangin ko ang iyong salita, Panginoon. Magbigay ng kapangyarihan, O Lord. Itago mo ko sa iyong likuran. Let your Holy Spirit minister to us, O Lord, today, O Lord. And I ask you, Lord, na kayo, Lord, ang magbigay ng mensahe sa bawat isa. Alis kami, Panginoon, dala-dala ang iyong pagpapala, O Diyos. Sa aming Panginoon paglakad, O Lord, ang iyong salita, O Lord, aming Panginoon dadalhin, O Lord. At kami, Panginoon, gamitin mo sang dako, O Diyos. Nagtitiwala ako, Panginoon, na gagalaw kayo sa araw na ito, Diyos. Magtulak sa amin, O Lord. Magbigay ng kapangyarihan, lakas na loob, O Diyos, upang, Panginoon, dalhin, Panginoon, sa iyong panan, ang aming mga kaibigan, ang aming Panginoon pamilya, ang aming Panginoon kapitbahay, at higit sa lahat ng aming Panginoon katrabaho, O Diyos. Panginoon, maraming salamat, O Lord. Bless your people, Lord. Bless your word, O Lord. And as we, Panginoon, I deliver your message, O Lord. Kayo, Lord, ang makita, O Diyos. Hindi ang sarili ko, Diyos. Panginoon, we ask you, Lord, that you will fulfill your message, O Lord, today. In Jesus' name we pray. All brethren say, Amen. Praise the Lord. Our second anniversary, we had done. Actually, I counted during our anniversary almost 15 souls. Alam niyo mga kapatid, yung ginawa natin sa anniversary, hindi po biro yun. At dumating yung 15 na kaluluwa. At hiningi ko nga sa Lord, sabi ko, Lord, dapat kinuha niyo lahat ng pangalan, bawat isa, hindi lang isa ang mag-follow up. Bawat isang leader or worker mag-follow up ng isang kaluluwa doon. Para matutukan siya, ano yung kalagayan niya. Kaya napakabuti, hindi po biro-biro yun. Yung lumapit sila, altar call, at binigay nila yung buhay nila sa Panginoon, tumanggap sila. So kailangan natin doon i-guide sila para makabalik dito. Makatin sa gawain ng Panginoon. Alam mo si Abraham, galing sa Chaldeans of Ur. Nakita po natin si Abraham ay nakita niya yung glory ng Diyos. Kaya nga sa ating buhay,
Sabi doon, always choose the best. Si Abraham, choose niya yung salita ng Lord. Sabi niya, you go there. Hindi niya nga alam basta punta lang siya Diba? Ganun din, minsan, tayo ay ginagamit ng Lord. Sabihan natin, kasamahan natin sa tabo, punta kayo sa church. It's like a promise lang, the church. Kasi doon, yung dadali mo dito sa makita, magkaroon sa ng breakthrough. Kaya importante ang bawat isa sa atin na mag-share, magyaya. Makibukas po tayo sa Mateo chapter 7 verse 13 to 14. Paiklian ko lang nito Hindi ko nabasahin lahat. Sabi doon, enter to the narrow gate, lead to life, and our few will find it. Wide gate lead to destruction. Sabi niya, narrow gate, sabi niya, few are find it. Pero, it leads to life. Wide, sabi doon, many are find it, but it lead to destruction. Kaya sa ating mga choices ay, tingnan po natin. Sabi, we have choices, small or big. Diba? Right or wrong. Worry or peace. Sabi po dito Diba? Anxiety or courage. Diba? Integrity or dishonesty. Man's will, God's will. Marami po tayo choices na gagawin sa ating buhay. Kaya sabi, that's why choose wisely. Importante para ma-develop ka sa iyong intimacy sa Diyos. Choose wisely, sabi ng Diyos Sometimes, hindi ba, before we go to church, ano yung idadamit natin, meron tayong mga choices. Minsan sa ating mga choices, di ba, doon tayo napamak Di ba? Minsan, may sa mga kababayan, di ba, instead na decent sana yung damit, nag-miniskirt, at dumaan doon sa dilim, na-rip. Di ba ba? Dahil mali ang choices Di ba? Kaya tayo ay sinasabihan tayo ng Lord ngayon na choose the best. Hindi lang good. Hindi lang better. Choose the best. Nalala ko sa Alice in the Wonderland, sabi ng pusa niya, saan ka pupunta? Ngayon hindi ko alam Nga kahit saan na lang. Sabi kaya, napaka-important na malinaw muna ang iyong direksyon. Our life with God is composed of many choices. Kaya maraming choices para lumago ka sa Panginoon. Makibukas tayo sa Deuteronomy chapter 30, verse 19. I call heaven and earth to record these days against you. That I have set before your life and death, blessing and cursing. Therefore, choose life, that both do and thy seed may live. Choose life. Choose the narrow gate. Not wide. Choose life. Kasi bakit? Pag nagkamali ka ng choice mo, after 5 years, 10 years, 15 years, 20 years, ano mangyari sa iyo? Yung choice mo ngayon magkaroon ng effect after 5 years. Di ba? Kung choice mo kunyari, hindi ka talaga nag-iipon, after 5 years, wala ka na-ipon. Brad, maliit yung sahod mo, lagyan mo 50 real lang para makapag-ipon ka. 50 real lang. Sino ba pwede makapag-ipon dito? 50 real, itaas ang kamay. Wala, 50 real isang buwan. 50 real. Hindi, totoo. Ito yung sinasabi ko. Sinasabi ng Lord. You have to choose now. And then after 5 years, ma-harvest mo. Araw-araw kang... Kasi magkaroon ito ng effect Deuteronomy chapter 30, verse 19. I call heaven and earth record this day against you, that I have set before your life and death, blessing and cursing, therefore choose life. So that both thou and thy seed may live. Joshua chapter 24, verse 15. Sabi dito, Joshua chapter 24, verse 15, and if it seems evil unto you to serve the Lord, choose you this day whom you will serve, whether the gods which your father served, that were on the other side of the flood, or the gods of the Amorites.
In whose land dwell, but as for me, in my household, we will serve the Lord. Yan, conviction. As for me, kahit anong mangyari. Di ba? Hindi kami magsasamba dyan. Sa ano? Sa ibang Diyos. Kaya, Jeremiah chapter 21 verse 8, and unto these people we shall say, thus saith the Lord, behold, I set before you the way of life and the way of death. Ang Lord nagbigay ng way of life and then way of death. Sabi ng Lord, choose. Kaya ba upang tayo lumago sa Lord, anong sinasabi ng Lord? Choose the way of life. Yun. Dadaanan po natin paano ngayon, Pastor Rolly, mag-choose ng tama. Tama talaga. Yan ang sa Bible sa atin, tinanong dati. Ito sasagutin natin ngayon. Specific na sagot dito. Excuse ha. Hindi, nandiyan yung tubig ko, di ba? Silalim yan. Sorry ah. Because choices is your defining moment. Pag nag-choice kayo na yung defining moment mo. Diba? Sa mga damit. Pwede yung mag-choice. Mga pagkain. Diba? Kunti man lang ito eh. Maliit lang candy. Diba? Tikman natin. Eh, dagdagan yung diabetes. Minsan man lang yun. Yung problema, yung maliit, kung every other day yun, mga 15 rin nakuha mo. Kaya binigyan tayo ng wisdom ng Lord eh. Choice the best. Kaya pag iniisip mo na walang effect, meron effect yun. We have a lot of choices. Kaya sa ating buhay, sa ating paglakad sa Panginoon, ma-develop tayo sa the best choices. Yung sinasabi ng Lord. But there are 3 major decisions. Number 1, is our mission. Our mission. Ano ba talaga yung mission mo? Diba? Minsan nagtatanong ka, bakit Brad? Ako nagtatanong talaga ako eh. Kasi gusto ko tumangkad, gusto ko maglaro talaga basketball eh. Oo. Sabi niya, bakit 5'5" lang ako Lord? Sabi niya, hindi naman kita tinawag din basketballista eh. Lord, sana ito mukha ni Juan, Brad Eric o Pastor Ramil. Ganun. Sabi, hindi naman kita tinawag dyan na Juan. Na aktor eh. Oo, Juan, ano tawag? Mga artista. Mukha ni Richard Gomez. Tandaan po natin, kahit ito yung mukha natin, may purpose yan. Hindi ka na magugustuhan ni sister pag binago yung mukha. Oo, may purpose yan. Hallelujah. Di ba, minsan nagtatanong ako eh, yung galing ako sa Dubai at bumalik ako dito. Balitaan ko, Pastor Rolly, ordinaan na tayo. Sabi ko, atrasan na ako. Sasabihin ko si Pastor Ramil, sabi ko, hindi ba pwede ko Lord? Sabi ko, bulol ako at saka Bisaya ako eh. Sabi ko, Lord, bakit ako yung... Siyempre, pag inilibate ka na bilang pastor, magsasalita ka, whether you like it or not eh. Kahit Bisaya ka o Ilonggo, ano? Kahit, sabi ng Lord, hindi ka basketballista. Hindi ka rin actor o actress. Dito ka. Kaya tandaan po natin na may purpose lahat yun. Kaya sa atin ay, pag sinabi ng Lord yun, doon ka. Sometimes we design the same with others. Nakita mo ba ninyo ito? Ayos ba ito? Ano kaya ang design nito? Ano ito? Roland yan. Gamit sa ano? Sa sound, no? Pero kung ako ang gumawa nito, hindi ko gamitin sa inyo upuan. Kasi maglalaba ako eh. Diba? Pero, kasi paano tawag, minsan yung eye natin ay deceiving. Pinapakita ng demonyo, okay ito ah. Deceiving ang eye natin eh. Gusto ko ganun na design. Mahusay mag-AutoCAD si Pastor Romel, si Pastor Rowen. Gusto ko, didesignin ko rin yung tower.
Gaya tayo eh. Yun ang gagawin natin design. Alam mo, ang sa Diyos, ayaw niya gagaya ka ng design eh. Kanya-kanya kayo design. Kaya si unique ang Lord eh. Only God know. It is God only know our mission. Pag pinasakop mo sa will ng Lord, yung mission mo, totoo yan. Sometimes you will not feel happy. Diba? Minsan, diba, accountant tinatapos ko eh. Pero hindi ako masaya dito sa accountant eh. Pero tinapos mo, accountant, hindi ka masaya eh. Kaya makita po natin na doon sa calling ng Lord, nandoon yung kagalakan. Diba? Nagluluto ka, pero hindi ka nagagalak eh. Pero sa paglilinis doon ka. Kaya makikita mo, ibibigay sa iyo ng Lord, tumutugma sa heart mo. Hindi magbibigay sa iyo ang Lord na parang sa pilitan nata, ito music ah. Di ba? Hindi magbibigay sa Lord. No Brad, huwag ka dyan, doon ka sa pagluluto. Gusto ko talaga maging banda eh. Marunong naman ako, pero hindi ako masaya eh. Gusto ko pupunta sa tabi at mag-share. Yun ang gustuhan ko eh. Pero sa utak ko, gusto ko mag-organ talaga. Kaya nag-aaral din ako eh. So merong kunting saya sa pag-organ. Kasi magagamit rin yun eh. Pero importante doon may maximize. Doon sa gift mo na binigay sa iyo ng Lord. There are 3 idiots story. Sabi niya, why are you excelling in the field of engineering? Yun ang answer ng 3 idiots. Sabi niya, because we love engineering. Sometimes we are trying your best to get engineering. To get engineering, gusto ko mag-engineer. Pero sabi doon, hindi, gusto mo lang. Pero yung heart mo talaga photography. Kaya BS photography. Alam mo bro, pag may ginagawa ka na hindi ka masaya, hindi ka mag-excel dyan. Pero kung masaya ka, di ba? Kunya transport, masaya ka eh. Kahit 120 kilometer. Transport dyan, masaya ako. Kaya sabi ng misis ko, 120 lang. Sabi, nakakatakot pala dito. Kasi ang bilis ng daan dito. Sabi ng Diyos, is not what we dream to have achieved, but what's God dream for you. Yun ang importante. Hindi yung dream mo, ma-achieve mo, pero sabi niya, yung dream ng Diyos para sa iyo. Yun ang the best. Sometimes our dream is to become millionaire. But God wants you to become billionaire. Galing, no? Billionaire, no? Hindi dito. Billionaire doon sa heaven. Hindi tayo dinlagay dito ng Lord na material. Sa totoo lang, sabihin ko kayo, useless mo buhay dito eh. Totoo lang. Bakit? Gigising ka, magtrabaho, kukuha pera, padala, gigising, magtrabaho. Totoo lang, useless itong buhay ito pag walang Lord eh. Useless ito lahat. Kaya nga, magkano ba dyan, Pastor? Dahil sabi ni Pastor Ramil, ito. Sa bagay dito, ulit ako. Mag-serve ako dun sa Jubil. Yun ang una muna eh. Saka na yung magkano dyan. Pero unahin mo muna. Nandyan ba si Lord? Baka magkamali ka eh. Matindi ito, malaki ah. Pero wala sa Lord. Nako, yung pera mo na malaki na in-expect mo, yun yung nagtulak sa iyo na mapalayo ka sa Lord. Importante. The real millionaire is not having so much money. But you can sleep as you have much money. Alam mga billionaire, hindi makasleep eh. 1 hour lang. Kasi baka yung ari-arihan nila makapture eh. Pero ikaw pa nakasleep ka, 10 hours. Parang marami ka pera eh. Yung real millionaire eh. Sarap po! Salamat na lang si sister ko. Late na. Ganun. Siya ngayon, alam mo, sabi ko, Lord, bakit din alam mo yung sister wife ko? Sabi ko, magkukross ka na naman ng chick siguro. Nakita ng Lord eh. Kasi yun nga ang weakness ko eh.
Babae. You know, I am rich. We are rich because God is rich. Diba? We don't think of money every day that we will use, but we think the work or mission that He gave to us. Hindi natin iniisip yun. Kikitain natin kasi ang Lord mag-supply yan eh. Mission is very important, but there are many people are not serious in seeking the very mission of God. Diba? Ano bang mission mo sa Lord? Diba? 3 major decision, our mission. Diba? Huwag mo masaya. Lord, paglingkuran kita. Diba? Tama yung kabrad. Sabi niya, Lord, mag-stay kami dito, ayusin mo yung kwan. Sasagutin ng Lord yan. Kung gusto mo, desire mo mag-stay dito. Stay sila eh. Pero ayusin mo ang company namin. Posible sa Lord. Kasi inuna mo siya, gagawin ng Lord yun. That's number 1, our mission. We have to do our mission that God gave to us. Ano? With joyful. With unconditional love. Kaya tama yung kapatid na nag-testimony dito eh. Lord, kung gusto mo kami maglingkod dito, kayo mag-aayos ng company namin, gagawin ng Lord yun. Walang imposible sa Lord. Kasi kung doon sila, sa Riyadh, at malayo pa sa Riyadh, at malaking sahod doon, wala naman ng Lord, useless lahat yung kukunin nila. Eh, tama yun eh. That's our mission, major decision. Mission number 2, our mate. Sino ba ang binata dito? Anong mga binata dito? Totoo yun eh. Diba? Ang tanong ngayon, is God called you to get married or called you to be single? We did or decide things when we are pressured by our parents, friends. Sabi niya, matanda ka na 40. Sabi niya, mag-asawa ka na. Diba? Kung anong harap na sila, ikaw na yung asawain ko, ganun. Wala ka isip-isip eh. Kunin mo na kagad. Diba? Tandaan po natin, pag yun lang yung asawa mo, habang buhay na yan, kung nakita mo sa 25 years old. Kaya, ano tawag dito? Usisain mo sana mabuti. Tingnan mo mabuti. Diba? At pag-asawa nyo, ngayon pumasok kayo sa room, wala palang kilay. Diba? Kaya, ikwan man ang tawag eh. Usisain mo. Diba? Usisain mo. Star meron naman. Huwag kayo, mag-asawa na, Tinipressure kayo. Hintayin niyo yung Lord, ang Lord magbigay. Sana naman ang Lord yung to get married is defining moment. Or this is a serious matter because you will live with her or here for the rest of your life. Pero mo 25 years old. Ngayon, diba? Kung 80 years old, 55 years old ka, magsakripisyo kasi nagkamali ka nga eh. Diba? Hindi mo pidelisan yon. Diba? 55 years old ka. Magsakripisyo. That is why when you make decision, you should think many times because there is no turning back. Di pwede na diba? Pag turning back na takbo, diba? Kaya yung tumakbo si Pastor Ramel, sabi ng kanya na born again, ay balikan mo. Tumakbo na si Pastor Ramel eh, diba? Pero totoo yun, na mahal niya yun. Pero, yung responsibility, yun ang pinakamahirap eh. Mahirap. No turning back, no regrets or living away. Ito talaga ang gusto ko, pumapangasawa. Diba? Huwag mo pilitin na yun ang gusto mo. Hingi ka muna sa Lord. Lord, yun bang gusto mo? Hindi sa iyo. Kasi ito, yung tayo, pick ito eh. Diba? Siyempre, ito na talaga. Diba? Kasing pogi ng pastor namin, ito na. Diba? May kutsi pa, sunod, pupunta. Yung kapatid mo, papasok. Talaga. Dinumiri talaga na mayroong kudubitik eh. Papasok. Ito na, pastor. Ito na. Pero tanungin mo eh. Lalo na sa mga anak nyo. Tanungin, anak, pogi may kutsi mayaman Di ba? May Diyos ba siya? Naglilingkod ba siya sa Lord? Yung importante. Kasi kung ano tawag yung in-expect mo, wala yun. Useless lahat yun. Kaya ang qualification na magiging anak mo, servant ng Lord. Importante yun eh. Kasi bakit? Pag nagkamali ka, habang buhay ka, magtiis talaga. You know, Adam did not look for a woman. It is God who decided to give him a mate. It is
sa nag-decide kasi kung mag-decide sa kukuha sa ng asawa, unggoy yung mga asawa niya. Wala doon asawa eh. Oo, di ba? Kaya tandaan po natin, hayaan natin ang Lord maghanap sa atin. Kaya nagpipray tayo eh. Di ba? Pagdating, ito na si sister, naglilingkod. Di ba? Single. Hindi, yung sister married, pero single sinasabi niya, kaya ididig mo siya. Single double. Di ba? That's number 2. Kasi lifetime mo eh. 3 decision, our mission, our mate. Number 3, anong i-decision mo? Our master. Ayun, sino bang master natin? The master that we are to serve. Ba? Sino bang master i-serve natin? Master ba natin yung trabaho natin? Yun ang magpaikot kasi sa atin eh. Yung pera na kinikita mo, yung business mo, yun bang master mo? That's why Joshua said, as for me and my household, we will serve the Lord. We are not created to become a master. But But to submit to a master. A true master is the one that will care for us, but not the master who is yung mabagsik. Cared for. Master yung nagkikare sa atin, ang Lord. Diba? Kaya palpak na tayo palagi eh. Diba? Palpak sa atin within, palpak sa ating ginagawa. Punta tayo sa master na maamo. Hindi tiger. Kasi pag pumunta kayo sa master dito ng mundo, sisirain kayo nun. Kaya mag-desisyon ka. Sa ngayon, bago kayo umalis, ang maging master ko, ikaw Lord. Hindi ang kayamanan, hindi ang sahod, hindi ang trabaho. Ikaw Lord. Sikan ng yung wife ko, ikaw ang first. Amen. Master at saka queen. Kasi master are king eh. There are general rules of making choices based on these passages that we read. General rules ha. Secret ito. Sabi ko yung ni-research ko, sabi ko, maganda ito. Ano raw yung general rule? Mag-decide ka. Galing. Sabi nito, number 1, based on the scriptures that we read, begin with the end in mind. Naintindihan mo ba? Pag nag-decide ka, begin. Ito yung problema, ano yung dulo matatapos? Diba? Yan ang rules. Begin with the end of mind. Kasi, pag pumuli ka, this wide gate, grabe, okay ah. Pwede ka tumambling lahat, gagawin mo pwede. Pero sabi ng doon, leads to destruction. Maliit lang eh, talaga eh. Bakit hindi ka makabiolate ng law ng Diyos. Kasi pag nabiolate ka, mayroong spirit nagsasalita sa iyo na mali ang ginagawa mo. Ngayon, bumalik ka ulit, susunod sa Lord, naro pa rin. Pero maganda, ang end, sabi niya, mag-decision ka with the end. Life yun, sa Lord yun. Okay lang Lord, kahit dinidisiplina mo ako. Okay lang Lord. Diba? Okay lang Lord, kahit ito yung treat ng kumpanya namin, okay lang Lord. Pero, kailangan faith mo, erase mo siya eh. Lord, kaya mo itong kumpanya, i-turn, iupuin mo lahat ng mga boss dito, manager, walang imposible sa iyo Lord. Magsiserve ako dito, ayusin mo yung papers namin. Ang pag-transfer, Brad, matagal. Kasi 1 year na yung office manager namin, hindi pa na-transfer. Tagal na yung transferan dito. Pero habang matagal, pinapalakas mo yung faith sa Lord. Ang Lord gagalaw nun. Diba? Mag-choose ka, narrow gate yun, life yun. You need to clearly, immediately what you really want to have. Distraction or life. There are many women that decide to be closer with this husband. Mga babae, gusto nila talaga maging close husband. Ang husband din gusto maging close. Diba? Ano ngayon ang gagawin mo? Diba? Kung ikaw yung woman o ikaw yung husband, makita mo yung wife mo or nagtitext, ano yan ba? Anong gagawin mo decision mo? Alam ko na yan. Sunod, di ba? Kasi na, baliktarin na natin. Ikaw na, lalaki, nagtitext ka lalaki. Pati sa banyo, nagtitext, ganun. Sabi ng husband, ng wife, pag-alis, tingnan, grabe. Nakita pala yung husband. Siyempre, ikaw 40, nakita 16 years old yung kasama ng husband mo. Naka-miniskirt, ganun. Diba? Pagbalik mo sa bahay, miniskirt ka rin. Ito ba? Ito bang gusto mo? Yun ang gagawin mo. Yun ba ang decision gagawin mo? Kasi pag ginawa mo yun, talaga away, rambul. Hiwalay. Kaya bigyan yung effect na gagawin mo. Anong effect na gagawin mo? Baliktarin natin
Di ba? Pagdating ng husband mo, di ba? Ay, husband, itong sa Diyos ha, na choice ha. Husband ay, pagod na pagod ka ata. Kahit ka. Ay, itong chinilas. Di ba? Makonsensya yung brad. Di ba? Ay, yung jacket mo kunin ko na. Di ba? Amo yata ito iba. Parinig eh. No? Laglag. Mahirap brad eh. Kaya bawat, kahit sa atin, i-reverse natin, nakita natin yung wife natin. Ang sa Diyos ganun. Bakit anong nangyari? May isang pastor sabi niya,